So muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po mag-share po ng daily devotion. Nandito na po tayo ngayon sa Deuteronomy chapter 24 at ang aking pong i-share dito po sa verses 1 to 3. At sinasabi nga po sa talatang ito tungkol sa paghiwalay at pag-aasawang muli. Kung mag-aasawa ang isang lalaki, ngunit dumating sa panahon na ayaw na niya sa babae, dahil may natuklasan siya itong hindi kaya-aya, at gumawa siya ng kasulatan ng paghihiwalay, binigay ito sa babae at pinalayas ito sa kanyang pamamahay. Kung ang babaeng hiniwalayan ay mag-aasawa sa iba at hiniwalayang muli matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay, kaya namatay ang ikalawang asawa at paalisin rin ito sa kanyang pamamahay. Last verse, ang babae hindi maaaring makasalan pa ng kanyang unang asawa. Magiging kasuklam-suklam kay Yahweh. Kung pakikisamahan pa nito ang babae, hindi niyo dapat dungisan ang lupaing binigay niya sa inyo. Purihin po ang Panginoon sa kabasa ng banal na salita. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po muli ay mag-share sa ating daily devotion sa Deuteronomy chapter 24 verse 5 to 7. Ang lalaking bagong kasal ay hindi maaaring maglingkod sa hukbo o anumang gawaing bayan sa loob ng isang taon. Hayaan mo na siyang lumigaya sa piling ng kanyang asawa. Huwag ninyong kukunin sangla ang gilingan ng ginagamit ng isang tao para sa kanyang pagkain, sapagkat para na rin ninyong kinuha ang kanyang kinabubuhay. Sino mang dumukot sa kapwa niya Israelita upang alipinin o ipagbili ay dapat patayin. Sa ganitong paraan ninyo aalisin ang kasamaang tulad nito. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 24 verse 8 to 10. Mag-ingat ka sa salot na kitong na iyong isagawang masikap at gawin na ngayon sa lahat ng ituturo sa iyo ng mga saserdote ng mga Levita, kung paano inuutos ko sa kanila at gayon mo isasagawa. Alalahanin mo ang ginawa ng Panginoon mong Diyos kay Miriam sa daan ng kayo'y lumalabas sa Egypto. Pagka ikaw ay mapapahiram sa iyong kapwa ng anumang bagay na hiram, ay huwag kang papasok sa kanyang bahay upang kumuha ng kanyang sangla. Amen. Po, magandang pagpapalang gabi at ibabasa ko naman po si Ate Yasmin na matatagpag sa Deuteronomy chapter 24 verses 11 to 13. And it says, "You must wait outside while he goes in and brings it out to you. If your neighbor is poor and gives you his cloak as security for a loan, do not keep the cloak overnight. Return the cloak to its owner by sunset so he can stay warm through the night and bless you, and the Lord your God will count you as righteous." Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Praise Lord, Julia. Amen. Kroburay, everyone. God bless. Po. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa Deuteronomy kapitulo 24, versikulo 14 hanggang 16. Ito ang sinasabi. Huwag ninyong dadayain ang mahihirap na trabahador sa kanilang upa. Israelita man siya o dayuhan na nirahan sa inyong bayan. Bayaran ninyo siya ng isang araw na sweldo bago lumubog ang araw, dahil mahirap siya at inaasahan niyang matanggap ito, sapagkat kung hindi baka dumaing siya sa Panginoon laban sa inyo at ito'y ituturing na kasalanan ninyo. Hindi dapat patayin ang magulang dahil sa kasalanan ng kanilang mga anak, o ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Ang bawat isa ay papatayin lang dahil sa kanyang sariling kasalanan. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po mga kapatid. Muli ako po ay magbabahagi ng Bible verse.
Ito po ay galing sa Book of Deuteronomy, chapter 24, verses 17 to 19. At ang sinasabi, do not deprive the foreigner or the fatherless of justice, or take the cloak of the widow as a pledge. Remember that you were slaves in Egypt, and the Lord your God redeemed you from there. That is why I command you to do this. When you are harvesting in your field, and you overlook the sheaf, do not go back to get it. Leave it for the foreigner, the fatherless, and the widow, so that the Lord your God may bless you in all the work of your hands. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Good evening po, at ang aking pambabasahan ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 24, 22, 22. So sabi rito, 20, chapter 24, when you beat the olives from your olive trees, don't go over the boats twice. Leave the remaining olives for the foreigners, orphans, and widows. When you gather the grapes in your vineyard, don't glean the vines after they are picked. Leave the remaining grapes for the foreigners, orphans, and widows. Remember that you were slaves in the land of Egypt. That is why I am giving you this command. Purihin nandiyan sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Praise Lord, Gaia. Amen po.